Pa, hindi mo ba balak magpahinga sa trabaho? Bakit mo naman naisip yan, anak? 45 pa lang ako. Ang bata ko pa para tumigil sa trabaho. Tuwing naaalala ko kasi na nawala si Mama dahil sa trabahong ganito, hindi ko maiwasang isipin na baka mangyari din yun sa'yo. Anak, mahal na mahal ng mama mo ang trabaho niya. Dito nga kami nagkakilala, hindi ba? At itong ginagawa ko, para ko na ring pagpapatuloy ng alaala niya. Alam mo kung gaano niya kamahal ang gawain namin. Kaya tayo, pahalagahan din natin yon. Pero trabaho rin ang dahilan kung bakit maaga siyang nawala sa atin. Anak, aksidenteng nangyari. Kahit kanino pwedeng mangyari yon. Kahit pa hindi ito ang trabahong napili niya. At saka, kaya tayo nandito ngayon para tapusin ang naiwan niyang trabaho. Kung buhay pa siya, sigurado kung hindi siya mapapakali hanggat hindi niya natutuklasan ang lahat ng kakaibang meron sa gubat na to. Isa ka ba sa mga curious kung ano ang takbo ng buhay sa malalaking kagubatan ng Pilipinas? Bukod sa mga halamang nakamamatay at mababangis na hayop, paano kung makadiskubre ka pa ng nilalang na hindi mo inakalang posible palang mabuhay sa gitna ng kagubatan? Kaya mo bang makisalamuha sa kanila para pag-aralan ang kanilang uri? I-comment ang sagot mo para mabasa ko dahil ang mga susunod mong maririnig ay hindi lamang para sa awareness kundi para patunayan na ang kagubatan ng Pilipinas ay puno ng mga kakaibang nilalang. Magandang araw, Sir Jupiter. Ako po si Althea, hindi ko tunay na pangalan. At maging ang lahat ng tauhang mababanggit dito ay pinalitan ko na para sa privacy ng lahat. Isa po akong biology student. Nag-aaral tungkol sa mga organismong bihira ng pagtuunan ng pansin ngayon. Hindi ko alam kung bakit ito ang kursong napili ko. Siguro dahil masyado akong naaakit sa mga bagay na hindi madaling ipaliwanag. Pero mula nang magsimula ang semester na ito, mas lalo pang lumalim ang fascination ko sa kursong nakuha ko. Nagsimula ang lahat nung ipinadala kami ng aming professor sa isang lumang greenhouse sa likod ng campus. Puno yun ng iba't ibang uri ng halaman, mga halamang hindi ko man lang nabasa o nakita sa kahit anong reference. Kasama ko noon ang paborito kong professor na itatawag ko na lang sa pangalang Judy. Siya ang nagkwento kung saan niya natagpuan ang mga halamang yon. At ang katotohanan yon ang unang gumulat sa akin. Si Professor Judy ay anak ng isang zoologist. Pareho ang kanyang mga magulang na nasa larangang ito. Kaya para bang nananalaytay sa dugo niyang pagiging isang tunay na researcher. Hindi ko na po babanggitin ang mga kagubatang minsan na nilang nilusong at pinag-aralan. Para na rin po sa privacy ng ilang detalyeng kailangan kong banggitin dito. Sa madaling salita, ito ang mundong kinalakhan niya at handa siyang harapin ang kahit anong mabangis na hayop o makamandag na halaman basta't may matututunan. Pero hindi dyan nagtatapos ang lahat. Dahil 30 taon na ang nakalilipas mula nang maranasan ni Professor Judy at ng kanyang amang si Mr. Lucian ang isang nakakakilabot na pangyayaring naganap mismo sa pusod ng kagubatan ng Pilipinas. Isang karanasan na siyang ikikwento ko ngayon sa inyo. Pa, magdidilim na. Bumalik na po tayo. Sandali lang, anak. Tatapusin ko lang itong ginagawa ko. Ilang araw pa ba tayo dito pa? Hindi kaya mawala yung tricycle sa pinag-iwanan natin? Walang taong nagagawi dito, Judy. Huwag mo nang alalahanin yun. Bakit pa kasi tricycle pa dinala natin? Pwede namang yung motorsiklo na lang para hindi pa tayo puro lakad. Anak, hindi pwede makakuha tayo ng atensyon sa mga taong nakatira sa labas ng gubat na to. Alam mo namang dayo lang tayo dito. Nakakapagod. Ang mabuti pa, ayusin mo na yung mga nakuha mong samples. Ilagay mo na sa case. Patapos na rin ako rito. Opo. Nga pala, graduating ka na next semester. Gusto mo bang magbakasyon tayo para i-celebrate yun? Hindi na po. Gusto ko na lang puntahan si Mama sa puntod niya. Doon na lang tayo mag-celebrate pa. Pwede naman yun, anak.
At syempre, hindi naman natin makakalimutang pumunta sa mama mo. Pero maganda pa rin na may mahaba kang bakasyon. Lalo na't hindi biro ang pag-aaral. Biologist ka pa naman. Panigurado magiging abala ka rin katulad ng mama mo pagkatapos mo makagraduate. Pa, hindi ko na po gustong maging katulad ninyo ni Mama. Ano ibig mong sabihin? Pagkatapos kong makagraduate, kukuha ako ng lisensya para makapagturo ng biology. Hindi ko po gusto maging researcher katulad nyo. Sigurado ka ba dyan, anak? Wala namang problema sa akin kung anong gusto mo. Pero bakit naman biglang nagbagong isip mo? Hindi ba't kaya mo kinuha ang kursong yan ay para maging researcher ka rin? Katulad namin ng mama mo. Nagbago na pong isip ko pa. Sana okay lang po sa inyo. Naghihinayang lang ako, anak. Alam mong inaabangan ka ng larangan na ito para sumunod sa amin. Pero kung yan ang gusto mo, hindi rin kita pipigilan. At alam kong kung buhay pa ang mama mo, hindi ka rin niya pipilitin. Salamat po. Ano yun? Huwag mong pansinin kung ano man ang naririnig mo, Judy. Parang nanggagaling sa kanlurang parte pa. Tapusin mo na lang ang ginagawa mo dahil patapos na rin ako rito. Oh, ayan. Tapos na, Judy. Judy! Nasaan ka? Judy! Judy! Ay, Diyos ko. Kung bata ka, bakit ba umaalis ka na lang bigla-bigla? Sabi ko sa'yo na huwag kang susunod sa boses na yon. Parang may nakita kasi akong tao kanina. Halika na, bumalik na tayo. Nalinti ka na. Baboy ramo yan. Anong gagawin natin pa? Takbo! Diyos ko, muntik na tayo dun ah. Mukhang natakasan naman natin pa. Loko ka talagang bata ka. Sabi ko sa'yo, huwag kang basta-bastang lalayo sa akin. Sorry po, hindi ko lang napagilan. Pag-aralan mo kung paano mapipigilan ang kuryosidad mo, okay? May tamang panahon at hakbang para dyan. Mababangis ang laman ng kagubatan. Hindi mo alam kung anong maaari mong makaharap, kaya hindi ka dapat kumikilos ng basta-basta. Kailangan lagi kang handa sa kung ano ang pwedeng mangyari. Opo. Pa! Nandito na ulit yung baboy na mo! Sinasabi ko na nga ba? Akala ko ba natakasan na natin to? Dito ka lang sa likod ko. Hawakan mo to! Noong araw na yun, kinakabahan at takot si Professor Judy nang tanggapin ang iniabot sa kanya ng kanyang tatay na kutsilyo. Pero wala din naman siyang nagawa kundi ang ihanda ang sarili para sa pag-atake ng baboy ramo. Habang nanginginig siya sa likod, nagdadasal siya na sana ay hindi yun ang huling araw nilang magama. Pero bago pa man maitaas ng buo ang kutsilyo ng kanyang tatay, muli na namang narinig ni Professor Judy ang kakaibang himig mula sa kagubatan. Para daw po itong malambing na haming, Sir Jupiter, na sadyang nakakaagaw pansin. Sa puntong yon, parang umiikot ang tunog sa paligid nila, nakikisabay sa dampi ng hangin. Nang bumalik ang paningin niya sa baboy ramo, doon lamang muling bumalik ang takot sa kanya. Nakikipambuno ang kanyang ama sa mabangis na hayop. Paulit-ulit siyang sinisigawan na tumakbo, pero hindi niya yun narinig. Para bang tuluyan ng humarang sa pandinig niya ang malambing na boses na yun. Judy, ano ba? Tumakbo ka na! Pa! Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Pa! Umalis ka na! Pa, hindi kita marinig! Umalis ka na! Ah! Saka lamang daw natauhan si Professor Judy nang makita niya ang pagsuwag ng sungay ng baboy ramo sa binti ni Mr. Lucian. Bumagsak ito sa lupa, namimilipit sa sakit at bahagyang nabalian. Ngunit kahit ganoon nanatiling alerto, pilit nitong iniiwasan ang saksak na abot ng kamay ni Professor Judy. Nanginginig man sa takot at sakit na palunok siya at mahigpit na hinawakan ng kutsilyo sa kanyang kamay. Pinilit niyang sumugod sa hayop, sinusubukang makuha ang atensyon nito, ngunit sa huli, napilitan siyang umatras nang biglang sumugod ang baboy ramo sa kanya. Sabi ni Professor, pumikit na lamang sa noon at inihanda ang sarili sa posibleng pag-atake ng mabangis na hayop. Ngunit biglang may narinig siyang kakaibang pag-igik mula sa baboy. Nang magmulat siya ng mata, nakita niya ito sa damuhan, nakahiga, duguan at may palaso na nakatusok sa tiyan.
Gulat na gulat nagkatinginan na lang sila ng kanyang tatay. Pero hindi pa rito nagtatapos. Mula sa gilid ng gubat lumabas ang isang babae. May hawak itong pana. Lumapit sa baboy ramo para hilahin ang nakatusok na palaso. Kakaiba ang kanyang suot. Para bang telang itinaklob lang sa masisilang bahagi ng katawan. Sa isip daw niya noon, mukhang nakatagpo sila ng isang lihim na tribo o mga taong naninirahan sa pusod ng gubat. Ngunit nang tumayo ang babae, tiningnan sila nito ng may halong pagtataka at alertong pag-iingat sa mukha. Naiilang man, pinili ni Professor Judy na lumapit na lamang sa kanyang ama. Tinulungan siyang tumayo habang sinusubukang unti-unting makontrol ang kaba sa dibdib. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa amin. Thank you po. Kayo. Dito ka ba naninirahan? Anong pangalan mo? Hindi yata siya nagsasalita pa. Siguro nga. Baka ibang lingwahe niya. Sandali. Susubukan kong samahan ng senyas. Hayaan na lang po kayo natin pa. May kasama ka ba rito? May pamilya ka ba? Bakit nandito ka sa kagubatan? Sino kayo? Nagsasalita naman pala. Ako si Judy. Siya naman ang tatay ko. Bakit kakaibang pananamit ninyo? Ito ang normal na pananamit namin. Ikaw, dito ka ba nakatira? Lara anak, sino bang kausap mo dyan? Kailangan na nating bumalik sa... sino kayo? Sandali, hindi kami masama. Hindi namin kayo sasaktan. Ibaba mong hawak mong pana. Wala kaming gagawing masama sa inyo. Naliligaw lang kami ng anak ko. Totoo po yun. Hindi po kami masasamang tao. Hinabol kasi kami ng baboy ramo kanina kaya naligaw na kami ngayon. Pwede niyo bang ituro sa amin ang daan palabas ng gubat? Nakapagtataka naman. Ang buong akala ko ay iisang lawa lamang ipinatapon ng lahi natin, Lara. Pero tingnan mo, katulad natin sila. Ipinatapon? Anong ibig niyong sabihin? Saan ba kayo nakatira? Kailangan kayong makita ni Kanito. Hali kayo, sumunod kayo sa amin. Pa, sigurado ka ba dito? Huwag ka nalang maingay, anak. Sumunod na lang tayo sa kanila. Malayo na masyado ang tricycle. Mahihirapan tayo kung ngayon tayo mismo maghahanap ng daan pabalik. Walang kasiguraduhan kung ano ang susunod na mangyayari sa kanila. Sinundan ng mag-ama ang mag-ina hanggang sa makarating sila sa gilid ng isang malaking lawa. Sa tabi ng tubig may mga maliliit na kubo gawa sa dahon ng mga puno at kawayan. Sabi pa ni Professor Judy, kakaiba ang pagkakagawa ng mga ito, para bang mga pugad at ang bubong ay punong-puno ng tinahi-tahing dahon. Hindi nga daw niya maipaliwanag kung paano nagawa iyon ng tao. Habang pinagmamasdan at sinusuri nila ang paligid, biglang lumabas ang iba pang mga tao mula sa kanika nilang kubo. Lumapit sila at pinalibutan ng mag-ama. Mahigpit na nakahawak si Prof. Judy sa kanyang ama na alerto rin sa bawat kilos ng mga bagong nakapaligid sa kanila. Biglang nahawi ang mga tao sa paligid nang lumapit ang isang matandang lalaki. Bulag ito at may hawak na kahoy na nagsilbing gabay sa kanyang paglalakad. Sa likod niya kasunod ang isang matikas na lalaki. May mahabang buhok hanggang balikat. Tahimik siya, ngunit halata ang nakakatakot na aura sa kanyang presensya. Para bang bawat kilos niya ay may dalang babala at kapangyarihan. Kanito, Kuya Celso, may dala akong mga bisita. Sinong mga yan, Divina? Nakita namin sila sa gubat. Mukhang naliligaw sila. Naliligaw? Nakapagtataka naman. Halos lahat ay kabisado ang pasikot-sikot ng gubat na ito. Kuya, mali ka ng pagkakaintindi. Hindi sila mga taga rito. Ano? Tignan ninyo ang kanilang damit. Ibang-iba sa atin. Mukhang tama ang kwento ng mga ninuno natin. Hindi lang pala sa gubat na ito itinaboy ang lahi natin, kundi meron din sa ibang panig ng kagubatan. Ibig sabihin mga katulad namin kayo? Kung ganon, ano mga kakayahan ninyo? Ikaw, Judy. 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 Ikaw. Anong kakayahan mo?
Anong kakayahan ang ibig mong sabihin? Kakayahan na nakuha mo sa ating lahi. Katulad ko, nakuha ko ang kakayahan ni nanay. Ang tiyo Celso ko naman ay malakas sa pangangatawan. Kaya niyang bumuhat ng 6 na malalaking baboy ramo. 6? Oo. Si Kanito naman, ang aming pinuno. Malakas ang kanyang pangamoy. Malayo ka pa lang, ay naaamoy ka na niya. Ikaw, ano ang kakayahan mo? Hindi ko alam eh. Ikaw, Lucian, anong kakayahan mo? Pakikipaglaban. Paghawak ng kutsilyo. Lara, ano ba yan? Huwag kang basto sa bisita natin. Pasensya na ho. Hindi ko lang napigilan. Natatandaan ko kasi kanina nakamuntikan na silang lapain ng baboy ramo. Pero hindi man lang niya nagawang mabalian ang mabangis na hayop na yon. Hindi kasi kami nananakit ng hayop. Nagpapatawa ka ba? Pangunahing pagkain ng mga hayop sa lugar na ito. Paano tayo mabubuhay nang hindi sila sasaktan? Ang ibig sabihin ng anak ko ay hindi ako basta-basta pumapatay ng hayop, lalo na kung hindi ko naman kailangan kainin. Pauwi na rin kami kanina. Masasayang lang ang baboy ramo kung papatayin ko. Kung ganon, bakit ba kayo nakarating sa kagubatang ito? Nag-aaral ako tungkol sa mga halaman kaya kami narito. Para saan naman? Mahirap ipaliwanag pero huwag kayong mag-alala. Alam kong ang mga taong katulad nyo ay maalaga sa kalikasan. Sandali. Ano mang itinawag mo sa amin? Aha. Tinawag mo ba kaming mga tao? Oo. Bakit? May mali ba sa nasabi ko? Mga sirinaya ang tawag sa amin. Hindi ba't yun din ang tawag sa inyo? Hindi. Nakapagtataka naman. Posibleng iba ang kwento ng kanilang lahi? Hindi natin sila kauri. Puro ang kanilang lahi. Hindi katulad natin. Hindi nga sila maaaring matawag na sinaraya. Ano pong ibig yung sabihin, Kanito? Hindi ko pa alam. Pero ang tanging malinaw sa akin ay ang dugo nilang baguhan sa pangamoy ko. At malayong malayo ito sa atin. Pero Kanito, katulad natin sila. May mga paa din sila at nakapagsasalita. Nabubuhay sa lupa at humihinga ng hangin. Divina anak, pagod ang ating mga bisita. Ang mabuti pa ituro mo na sa kanila ang kanilang matutuluyan. At pagkatapos, bukas na bukas din, ay pag-uusapan natin ito ng mas maayos. Masusunod po. Halika kayo, Lucian. Nandito ang inyong tutuluyan. Heto, magpahinga na muna kayong mag-ama. Alam kong pagod na rin kayo. Sandali, Divina. Bakit? Maraming salamat. Walang anuman. Paano to? Bakit sumama pa tayo dito? Mas mabuti na ito kumpara sa abutan tayo ng hating gabi sa loob ng kagubatan. Pero Papa, masama ang kutob ko. Wala akong tiwala sa mga tao na yan. Ang weird nila. Maging alerto ka na lang at handa. Sige na, matulog ka na. Ako na magbabantay dito. Gusto ko nang umuwi. Alam ko, anak. Huwag ka mag-alala. Makakaalis din tayo rito. Hindi naging madali ang gabing yon kay Prof. Judy, Sir Jupiter. Kahit pagod na pagod, gising siya ng madalas. Pilit pinipigil ang kaba sa bawat minuto. Natatakot siya na may masamang mangyari at lagi niyang iniikot ang tingin sa paligid lalo na sa kanyang ama na maingat na nagbabantay sa paligid ng kubo. Sabi niya sa sarili hindi niya mapigilan ang takot at pangamba sa isip niya lalo na ang posibilidad ng paggising niya kinabukasan baka wala na rin ang ama niya. Kinabukasan tumama ang unang sikat ng araw sa loob ng kubo at agad na bumangon si Prof. Judy. Hinanap niya agad sa paligid si Mr. Lucian ngunit wala ito. Sa labis na takot at panik bigla siyang tumayo at lumabas ng kubo, nagmamadaling naghanap. Sa wakas nakahinga siya na maayos nang makita niyang kausap ni Mr. Lucian, si Kanito.
Nangakmang lalapit siya para tawagin ng ama, bigla siyang hinarang ni Lara. Malawak ang ngiti nito at sa unang tingin pa lamang alam ni Prof. Judy na gusto siya nitong maging kaibigan. Isang bagay na hindi niya sanay gawin at nagdulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam, halo ng kaba at pagtataka. Magandang umaga, Judy. Gusto mo... Manalmasal, naggatay na si Tio Celso ng batang baboy ramo at saka karning sawa. Gusto mo bang kumain? Karning sawa? Oo. Paborito mo rin ba yon? Paborito ko yun eh. Tapos may kafares pang lamang loob ng batang baboy ramo. Napakasarap. Hindi na muna. Hindi pa ako nagugutom eh. O wala pa rin akong gana. Sige, halika. Sumama ka na lang sa akin sa lawa. May ipapakita ko sa'yo. Ha? Hindi, ayaw ano ba ulo ko hilahin? Susunod naman ako eh. Pasensya na, masadila ako natutuwa. Bihira kasang kaida ko sa lugar na to. Karamihan pa mga lalaki, kaya wala kang masyadong nakakasama. Ano ba kasi ipapakita mo dito? Ipapakilala ko sa iyo yung mga kaibigan ko isda. Ha? Bilis! Halika, dito sa tubig. Ayaw ko pang mabasahe. Nilalamig pa ako. Paano mo makikilala mga kaibigan ko niyan? Saka na lang. Kung sa bagay, ang dinig ko sa usapan nila kanito at nanay kagabi, hindi mo na kayo palalabasin ang gubat namin hanggat hindi nila nasisiguro kung saan na ba kayo galing at kung ano kondisyon niyo sa amin. Ano? Hindi kami makakalis ngayon. Oo, malamang yon ang sinasabi nila ngayon sa tatay mo. Ay, buwis naman talaga. Nakakatuwa pa naman, Judy. At bakit naman? Ang dami mong kakaibang sinasabi. Kagabi narinig kita, ang tawag mo sa tatay mo ay Papa. Anong tawag yun? Parang nakakatawa pakinggan. Papa, ang ibig sabihin noon, tatay din. Ganun pala yun. Paano kung nanay? Ano ang tawag mo sa nanay mo? Mama. Mama? Ang ganda pakinggan kumpara sa Papa. Babalik na muna ako. Teka sandali, Judy. Mamaya ka na bumalik. Wala ka rin namang gagawin din. Halika, magkwentuhan na lang muna tayo. Pasensya ka na. Hindi ako mahilig makipagkwentuhan eh. Ako ang bahala sa iyo. Halika na, maupo tayo dito sa may tabi ng lawa. Ay, napakakulit. Nasaan pala ang mama mo? Ako kasi, mama lang ang meron ako. Wala na akong papa. Bakit na ba tinatanong pa yan? Wala naman, para lang makalala ka ng gusto. Hindi na kailangan, alis din naman kami dito eh. Oo nga, pero gusto pa rin kita makilala. Wala na rin ang mama ko. Isang taon na siyang wala. Pareho pala tayo. Nakakalungkot naman. Ano pa rin ginagawa mo pag naaalala mo siya? Ginagawa ko? Oo. Wala. Gusto ko lang mapag-isa. Pareho pala tayo eh. Kaya mas madalas ako sa ilalim ng lawa kumpara dito. Sa ilalim ng tubig? Oo, ikaw. Mas gusto mo ba ang pagiging tao? Yan ba tawag sa inyo? Gustuin mo man o hindi. Wala naman ako pagpipilian. Tao lang naman ako lagi. Ibig sabihin, hindi mo kaya ito. What the? Ano nangyari sa'yo? Bakit pinagmura yung mga pa mo? Sirena ka ba? Nakakatawa ka naman. Gulat na gulat ka na gusto. Mahin ka na ba nakakita na katulad ko? Hindi ba obvious? Obvious? Ay, gusto ko na talaga umuwi. Nananaginip pa yata ako.
Hindi ka nananaginip, Judy. Ganito talaga ang lahi namin. Ang sabi ni nanay sa akin, isa daw kami mga sirena. Pero isa sa mga ninuno namin na nakagawa ng kasalanan. Nakipagkasundo sa nila lang na hindi namin alam kung ano. Ay heto, pinatapon kami sa labang ito, imbis na sa karagatan kami manirahan. At hindi lang yun, nabubuhay kami sa dalawang uri. Sirena at sa Paladeco at Univinyo, Pao. Yan ang dahilan ko bakit isa kami mga sirenaya. Nabubuhay sa tubig at lupa. Pero anong lahi ang pinagmumula ng mga kakayahan nyo? Ang ibig mo bang sabihin na yung mga kakayahan namin maging malakas, mailap at matalas ang paningin? Gano'n naman. Hindi rin namin alam, Judy. Ang totoo niyan, simple lamang mga sirena. Tagabanday lang dapat ng karagatan. Walang kahit anong abilidad na katulad ng sa amin. Kaya siguro nakuha namin ito sa inyong lahi. Pero wala naman ka rin mga kakayahan katulad ng sa inyo. Oo nga pala, no? Lara, halika na. Oras na pag-iensayo. Naku, maiwan na kita. Mag-iensayo muna kami, tiyo. Mula sa pagiging buntot si Rena, bumalik sa normal ang anyo ni Lara, Sir Jupiter. At agad siyang nagpaalam bago tumakbo papunta kay Celso. Naiwan si Prof. Judy nakatayo sa tabi ng lawa. Hindi pa rin makapaniwala sa nangyari, magkahalong gulat at paghana ang bumabalot sa kanya. At halos hindi niya matanggap na totoo ang lahat na nakita niya sa mga oras na yun. Biglang lumapit ang ama sa kanya kahit hindi ito nagsalita, ramdam ni Prof. Judy na alam na rin ni Mr. Lucian ang tungkol sa mga sirenaya. Sa pagkakataong yon bagyan naisip niya kung ano ang maaaring maging susunod nila nakbang o pagtatalo sa tamang paraan. Tungkol sa mga sirenan kanilang nakatagpo, hindi nagkamali si Prof. Judy. Pagbalik nila sa kanilang gubo, pinaalalahanan na din siya ng ama na makisama ng maayos at huwag ipaalam sa mga sirenaya ang kanyang balak na pag-aralan ng kanilang lahi. Isa itong bagay na labis na mahirap tanggapin para sa 20 anyos na si Prof. Judy. Ngunit alam niyang kailangan niyang sundin yon kahit may parte sa kanyang tumututul. Mas malaki pa rin ang kanyang kuryosidad na nagtutulap sa kanya ay pagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Shh! Panaman, bakit na bumayad na manatili muna tayo dito? Hindi natin pwedeng sirayan ang butos nila, Judy. Paano kung tumakas na lang tayo? Huwag na lang tayo kubalata. Sa gabi tayo umaris. Hindi ko na kaya magstay dito na ilang araw. Huwag ka sa akin. Hindi sila mga normal na tao lang. Hindi ito basta tribo. Mga sirena sila. At mapadpad tayo dito ngayon para magkaroon tayo ng pagkakataong pag-aralan ng kanilang lahi. Pero delikado po. Hindi yun natin alam kung hindi ba talaga sila nananakit. At saka, ang kwento sa akin ni Lara, ipinatapon daw sa labong ito ang kanilang lahi dahil nakagawa ng malaking kasalanan ng kanilang minuno. Kahit sa haypo halaman, alam mong laging delikado at maubani sa mga outcast. Alam ko, anak. Taalan naman kung tayo mapahamak. Kaya kailangan nating maging mahingat, anak. Panaman, nawala na si Mama. Hindi ko na huhayap ang pati kayo mawawala din sa akin. Walang mangyayaring masama sa atin dito basta't hindi tayo gagawa ng ikagagalit nila. Magtiwala ka lang sa akin. Napakalaking oportunidad dito sa katulad natin, anak. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Wala na raw talaga siyang nagawa noon, Sir Jupiter, lalo na at kilala niya ang kanyang ama. Alam niyang hindi sa basta-basta pababayaan ni Mr. Lucian, lalo na sa mga posibleng pangalim. Ay intindihan din niya ang punto nito para sa mga researcher na tulad ni Mr. Lucian. Isang napakalaking oportunidad ang makilala at makasalamuha ang kataibang species o nilalang na ni minsan hindi pa nadidiscover ng iba. Hindi lang po ito tungkol sa career, may halong udyok ng siyentipikong paggamausisa. Pati na rin ang pag-asang makatulong sa kaalaman na nakararami. Pero iba pa rin ang anak ka. Kahit alam mong matapag ang magulang mo, may sumisiksik pa rin takot sa dibdib na baka yun ang huling beses mong makita siya.
Kaya lalo pang bumigat ang damdamin ni Prof. Judy sa sitwasyon yun dahil minsan na siyang nawalan ng magulang. At alam niyang ang sakit noon ay hindi basta-basta naghihilom. Kaya nang makumpirma ng desisyon na kinailangan niyang kausapin ang sarili. Pigilin ng panginginig ng katawan, kontrolin ang kaba sa dibdib at gawin ang lahat ng kaya niya para makatulong sa sitwasyong pinasok nilang mag-ama kahit pa alam niyang walang katiyakan ang mangyayari. Lucian, palay ka, Divina. Salamat. Dinalan ko lang kayo ng makakain. Alam kong gutom na kayo. At eto rin, nagdala ko ng halamang gamot. Mabisang lunas ito para sa namamagabong bitte. Maraming salamat, Divina. Heto, Judy. Ipinili kita ng lamang loob yung batang baboy ramo. Paborito yan ng anak kong si Lara, kaya baka magustuhan mo rin. Pasensya na po, pero hindi po siya kumakain ng sariwang karne. Hindi ka kumakain ng sariwa? Bakit? May iba pa bang paraan para kainin yan? Huwag ka na mag-alala sa anak ko, Divina. Ako nang bahala sa kanya. Sigurado ka ba? Baka naman may maitutulong ako. Pwede yung ituro sa akin kung anong paraan ng pagkain ng karne ang ginagawa ninyo. Mas gusto po kasi namin magama yung niluluto. Niluluto? Ganito yon. Sandali. Kukuha muna ako ng mga tuyong kahoy. Pwede ka ba nakapagtapak ka ang mga pananalita ninyo at mga kilos? Kung hindi namin kayo kawanis, baka na pagkamalala namin tayong mga kaaway. Mga sugo ng Diyos lang mga sirinaya para patayin kami. Hindi po kami masamang tao. Alam ko. Nararamdaman ko namang mabubuti ang inyong puso. Oo nga pala, iha. Pasensya ka na kung hindi kagad kayo makakaalis sa lawang ito. Hindi magandang suwayan si Kani ito, kaya mas mabuti nang sumunod na lamang kayo. Pero ano po ba kailangan niyo sa amin? Iha, matagal na namin hinahanap ang lahing naging rason kung bakit kami pidalaya sa karagatan. Gusto namin silang makilala at baka saharing silang makakatanggap sa amin. Iniisip niyo po ba na baka may lahi kayong tao? Ganun na nga. Bakit po kailangan pa namin manatili dito? Kung sa itsura pa lang naman ay halatang may lahi nga po kayong tao. Hindi ganun kadali yun, Judy. Kailangan muna namin maging mapanuuri kung tama nga ba ang aming hula. Dahil oras na magkamali kami, pwede namin ikapahama. Lalo na't isa sa batas ng mga sirinaya ang bawal pumatay. Kaya kailangan namin maging maingat. Anong kakawin mo sa mga tuyong kahoy na yan, Lucian? Gagawa ko ng apoy. Halika, tingnan mo. Kaya niyong gumawa ng apoy mula sa mga kahoy na yan? Oo naman. At dito kami nagluluto na namin pagkain. Judy, anak, kami ng gurney. Heto po. Salamat, anak. Mas masarap sana kung may asin man lang tayo pampalasa. Pero ayos na rin ito. Ang importante ay luto ang pagkain. Gusto mo pang tikman, Divina? Subukan niyo pong tikman. Panigurado mas magugustuhan niyo yan. Sa una ay nag-aalanan pa si Divina sa pagtikim ng binanging garne. Halata na hindi sa sanay makakita o makakain ng ganitong pagkain, pero siguro dahil sa polyusidad at sa paghihintay ng mag-ama, tinanggap niya ang isang piraso. Maingat niyang nilagay yun sa bibig para pang sinusuri ang bawat amoy at texture bago pa niya subukang nguyain. Napangiti sandali ang mag-ama sa ginawa niya, pero hindi nagtagal, bigla na lang tumakbo palabas ng kubo si Divina, hawak ang bibig at sa labas ay isinuka ang kinain. Agad namang sumunod si Mr. Lucian at Professor Judy. Nakita nilang nagtatakbo si Divina papunta sa lawa. Pagkarating sa gilid, tumalon ito ng walang pagdadalawang isip. Paggalubog sa tubig, mabilis nagbago ang kanakanyo. Bumalik ang buntot at sumisid ng pailalim ng walang kahirap-hirap. Hindi nagtagal, umahon siya muli, bitbitan sang halamang lumalago sa ilalim ng lawa. Halata ang gutom, abid ng kinain ito at kitang-kita sa kanyang mga kilos ang kasiyahan sa bawat kagat. Siguro ay para sa inyo lang ang pagkain ninyong yan, Lucian.
Akala ko ay mamamatay ako sa sama ng lasa. O paano niyo nakakain? Hindi naman po masama ang lasa. Baka po hindi ka lang sanay, Miss Divina. Siguro na. Divina, Kuya Celso, sumama ka sa akin. Kailangan nating lumiban ng lawa para manghuli ng panangalian. Sige, Kuya, susunod nila ako. Nandun na naghihintay si Lara. Kaya huwag ka na mag-aksaya ng oras para sa mga dayo na yan. Sige na, Divina. Sumunod ka na sa kapatid mo. Salamat ulit sa pagkain at saka dito sa halabang gabot. Mukhang effective na talaga. Mabilis na umupang sakit ang binti ko. Wala na naman. Pero, sigurado ba kayo hindi niyo gustong sumama? Hindi na. Sige po, susunod na lang kami ni Papa. Kabagal po kasi kaming lumangoy. Sige, hintayin na lang namin kayo sa kabilang panit ng lawa. Sige po. Seryoso ka ba, anak? Lalanguyin natin yung lawa na yan. Pa, nakita mo ba yung halamang kinain ni Miss Divina kanina? Kakaiba po yun. Hindi pa ako nakakita ng dahilan. Ibig mong sabihin gusto mong kumuha ng sample sa halaman na yun, kaya pumayag kang sumama? Ganun na po. Gumuhit daw ang ngiti sa labi ni Mr. Lucian noon na agad nagpangipi rin kay Prof. Judy para bang nagningning ang mata ng kanyang ama nang marinig na handa na siyang tumulong para pag-aralan ng Manasirinaya. Maging ang mga nasa paligid dito, kaya naman mabilis na tumakbo daw silang magkama noon para kumuha ng manasisidlan ng kanilang sample. Pagkatapos ay bumalik sila sa lawa at nagsimula ng lumangoy sa ilalim ng tubig. Maraming Manasirinaya ang naglalagi roon, kaya naman pasimple lamang nilang nakuha ang mga halamang tubig na gusto nilang pag-aralan. Matapos ang matsyagani ng paglubog at paglamoy, halos hindi na rin nila ininda ang pagod dahil parehong nalilibang silang magkama noon, Sir Jupiter. Nang marating nilang kabilang panig ng lawa, wala na silang abutan doon. Malamang na inip na ang Manasirinaya sa paghihintay sa kanila at sinimulan na ang pangangaso. Naghintay sila kasama. Hindi naman naging hadlan yun sa magama. Isa pa marami ding kakaibang hayop, insekto at halaman na nakikita nila sa paligid. Kaya doon na lamang nila itinuon ang atensyon sa pagkuha ng mga samples. Hanggang sa bigla nilang maramdaman ang mga kaluskos sa makakapal na damuan. Naging alerto ang magama. Si Mr. Lucian noon ay adat inilabas ang kanyang kutsilyo na laging nakasuksok sa paggiliran ng kanyang pantalon. Matapos ipwesto si Prof. Judy sa kanyang likuran at maibigay sa kanyang kutsilyong pinadadala ng ama, biglang sumubol ang isang malaking hayop. Sa laki noon para bang lobong walang balahibo, payak ngunit mabangis at handa silang lapaing magama. Paano hayop yan? Hindi pa ako nakakita ng ganitong hayop. Mukhang hindi lamang Manasirinaya ang nakaiba sa lugar na ito, anak. Marami po tayong hindi natidiscover sa gubat na ito. Anong gagawin natin? Pinalilibutan niya tayo pa. Huwag ka munang kikilos ng mali o matakalap. Baka magulat natin siya at lalong sumugod sa atin. Ano kaya kung sumigaw tayo? Baka marinig tayo ng Manasirinaya. Hanap mo. Shh. Hindi daw alam ni Prof. Judy noon kung ano ang nangyari. Basta ang hayop na umiikot sa kanila sa mga oras na yon ay bigla na lang daw mabilis na umarangkada at dumapa sa kanya. Tapot man na daw ng may hara ng kutsilyo na hawak na para pigilan ang mahahabang ngipin nito na lapain siya. Ngunit alam niyang hindi rin na kayang manatili sa ganung posisyon ng matagal noon. Nanginginig ang katawan niya sa matinding takot, tumutulo rin daw sa katawan niyang laway ng hayop at napapusigaw siya sa hapding pakiramdam na paraban nasusunog ang kanyang balat. Si Mr. Lucian naman na hindi nag-aksaya ng panahon, umurong sa saglit para kumuha ng puwersa, pagkatapos ay tumakbo ng mabilis para bundulin ang hayop at mapalis sa ibabaw na pinanganak. Nang magtagumpay si Mr. Lucian, dinambahan naman agad siya ng halibaw, pero nadawa nitong masugatan ng hayop na umungol ng malakas. Hindi ng tagal biglang nagtakbuhan sa paligid nila ang Manasirinaya. Agad nitong dinaluhan ang hayop na nanghihina sa sugat na ginawa ni Mr. Lucian sa panensyan. Isang mahabang hiwa ang naiwan. Bago biglang magbagong anyo ang mabangis na hayop, naging si Rinaya muli ito. Bagay na ikinaurong ng mag-ama sa gulat ng kanilang masaksihan.
Ano nangyari? Sinasabi ko na nga ba? Walang magandang may dudulot ang magamang yan sa mga katulad natin. Sandali. Hindi ko naman alam na isang Serenaya pala siya. At saka siya po yung unang matake sa amin. Mga sinungaling. Bakit naman yung gagawin yan sa inyo? Hindi rin namin alam. Nandito lang kami ng anak ko nang bigla siyang dumating at tumatabi sa amin. Kuya, ang mabuti pa dali nila muna natin si Mang Doming kay Kanito. Huwag natin hintayin na lumana pa ito. Pasalamat ka, Luciel. At nakuha mo na ang loob ng kapatid ko. Dahil kung hindi, at walang pumapanig sa iyong Serenaya. Dito mismo sa punto rito, pinugutan na kita ng ulo. Daling si Doming. Kailangan siyang magamot ngayon din. Bula pat hindi pa rin makapaniwalang magama sa mga oras na yon sa Jupiter, pero hinayaan nilang binanabuhati ng kanilang mga kasama si Celso, ang walang malay na Serenaya. Pagkatapos inilanggoy ng mga ito ang lalaki papunta sa kabilang dapo ng lawa. Sabi ni Prof. Judy kinakabahan daw siya noon sa posibleng mangyari sa kanilang mag-ama kung hindi sila paniwalaan ng Serenaya. Pero pasabay nito naroon din ang pagtataka na sa nakita ang biglang pagpapalit anyong nagawa ng lalaki para bang naguluhan siya. Hindi na maintindihan kung ano na ba talaga ang mga kasama niya noon sa lawa. Isa lang ba talaga mga sirenang si Dumpa o baka may mas malalim pang dahilan kung bakit nagagawa nila iyon? Nang magkatinginan na mag-ama, alam niya na pareho sila nang iniisip. Kaya naman nagkusa si Prof. Judy na kumuha ng sample. Maingat nang ginawa ang laway ng hayop mula sa balikat nito para masimula ng pag-aaral at maunawaan kung paano gumagana ang kakaibang nilalang na yun. Judy, ayos ka lang ba? Mukhang nalagyan ka na ilaway ni Mang Doming. Kaya ako sarili ko, kailangan yung magamot natin kagad dyan, Judy. Halika, tutuduin ka ni Lara na makatawid ng lawanan mas mabilis para dula natin sa kubo ninyo yung magamot. Tabdalay di vida. Ano bang nagyari, Bakit biglang naging hayop si Mang Doming? Pasensya na Lucian, pero hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo. At kahit kami, hindi namin alam kung bakit tuwing kabilugan ng buwan ay nagbabago ang iyong kami at parang nagiging mabangis na hayop o halimaw. Pero hindi naman gabi ngayon, walang kabilugan ng buwan. Alam ko, at itong kauna-unahang nangyari ito. Bumalik na sila sa kabilang panig ng lawa noon sa Jupiter, pero habang hawak sa ni Lara sa paglamoy, unti-unti namang nanghihina at nawawalan ng malay si Prof. Judy sa mga oras na yun. Mabuti na lamang at napansing binagat ni Mr. Lucian. Saglit na huminto ang apat. Kumiwalay si Mr. Lucian sa pagkakakapit niya sa likod ni Divina at lumapit sa anak. Sabi ni Prof, konti na lang daw ay tatakasan na siya ng ulirat kung hindi agad siya naiahon ng kanyang ama sa ibabaw ng tubig para saglit na huminga. Ngunit hindi na niya napigil pa ang sakit na nanunuot sa panambalat. Malapit na sana sila sa pampang noon ngunit hindi na kaya ni Prof. Juding pigilan ang kanyang pagdaing. Malakas siyang umiyak at si Mr. Lucian naman ay hindi malaman kung paano tutulungan ang anak. Nang tingnan niya ang laway na naiwan sa panambraso nito, nakita nila nakakain na noon ang tela ng damit ni Prof. Judy. Dumidikit na sa kanyang balat na lalo pang nagpapasakit sa kanya. Kaya naman matapos pagpahingahin ni Mr. Lucian ng anak ng paulit-ulit, bigla nang kiniklat ang damit ni Prof. Pero dahil dito kumalat ang dugo sa katawan ni Prof, lumaganap sa tubig at agad na nakarating sa pang-amoy ni Divina at Lara. Sa gitna ng tubig at kailaliman ng lawa na wala sa sarili si Lara. Biglang lumabas ang matatalas na ngipin nito, pumiwalay ang buntot, takitang-kita na mag-ama kung paano naging isang malaking hayop at pilit na lumalamoy para habulin si Judy. Agad na pinontektahan ni Mr. Lucian na anak, si Divina naman nakitang-kita ring parang nasasaktan o may pinipigilan sa sariling katawan bago hinila palayo ang anak at pumihiling sa kanyang mag-ama. Dahil sa nangyari walang nagawa si Mr. Lucian kundi lumangoy sa lawa para makaahon sila sa tubig. Nang makarating sila sa kubo, agad ay binaba ni Mr. Lucian ang haran. Imihiga si Professor Judy sa higaan
At nagmamadaling halungkat ni Mr. Lucian ang dala nilang bag para kumuha ng syringe at ang dala nilang anti-venom. Pagkatapos itinurok na yon kay Prof. Judy, ngunit lumipas ang oras hindi pa rin nawawala ang masamang pakiramdam sa katawan ni Prof. Para bang lalo pa siyang nanghihina. Habang nakahiga kitang-kita niya kung paano pabalik-balik at hindi maintindihan ni Mr. Lucian ang gagawin. Panay din ang halungkat nito sa mga gamit na para sa iba pang paraan, ngunit hindi maitatanggi sa kilos na natataranta na rin. Kaya naman sinikap niyang habulin ang naninikip na hininga para makapagsalita. Shh! Pa, anak ko, kabutan mong salita kumilos. Baka kasama sa'yo yan. Kapag bumilis ang tibok ng puso mo, lalo lang kakalat ang lasol. Pero pa, hindi po tumatalab ang anti-venom. Sigurado ka po ba na lasan to? Hindi. Hindi ko alam, anak. Okay lang po ako, Papa. Kaya ko pa po. Kaya natin kularalan to. Kasalanan ko to. Hindi na sana kita isinama sa research state to. Pa, oo, mumisipin yan. Alam kong hindi niyo po ako pababayaan. Kailangan niyo lang po mag-focus, Papa. At ngayon po ang oras na yun. Tama ka. Tama ka, anak. Hindi ko na nagawang iligtas na ng mama mo. Hindi ko hayaang mangyari din to sa iyo ngayon. Alam ko pa, may tiwala po ako sa inyo. Shh. Matapos niyang mapakalma ang ama na gawa ni Mr. Lucian na Italyang sugat ni Prof. Judy, hindi yun masyadong maigpit sapat lang para pabagalin ang pagkalat ng lason. Nang masigurong hindi gumagalaw ang braso ni Prof, saka naman naghalungkat sa bag si Mr. Lucian. Isa-isa nang lumabas sa madala niyang test tube, maliliit na bote na alcohol, pH strips at ilang simpleng reagents na pang fieldworks. Hindi yon pang laboratory level, pero sapat para magbigay ng ideya kung anong klaseng laway ang tumama sa katawan ni Prof. Judy. Dahil kulang sa oras at gamit, gumawa rin si Mr. Lucian at improvised na setup. Ginupit ang takip ng plastic bottle para gawing balit na dish, inilatag ang PA strip sa ibabaw at kinuwang sample ng laway na nagawang mailagay ni Prof. Judy sa sisidlan. Maingat naman itong inilagay ni Mr. Lucian sa test tube sa kabagyang inalog para makita ang unang reaksyon. Sa una, kitang-kita ni Prof. Judy kung paano nabago ang kulay dito mula sa hindi maliwanag na berde o dilaw gaya ng karaniwang mga venom sample na nakikita nila sa field. Mas naging maitim ito, halos parang nabubulok na lumot. May kakaiba ring amoy, hindi eksaktong mabaho, pero may bahid ng amoy lumot na parang nanggagaling sa tubig taban. Sunod gumawa si Mr. Lucian ng isang hiwa ng hilaw na karne na dala ni Divina sa kanila. Milagyan din ng kaunting sample at sa loob lamang ng ilang segundo unti-unting nangitim ang gilid ng karne pero hindi nagkulay lila. Tulad ng karaniwang laso na manahas. Napayuko si Lucian at napakapit ang maigpit sa test tube para bang hawak niya ang pinakadelikadong bagay sa lupa at kailangan niyang humanap ng panlunas doon. Pero maya-maya biglang pumasok si Divina sa kanilang kubo at damang naging alerto Mr. Lucian na kuha ng kutsilyo at humarap sa anak. Shh! Anong ginagawa mo dito? Huwag kang mag-alala. Hindi ko ba naksaktan ng anak mo pero kanina? Aatahin din ang anak mo si Judy. Anong kasigurudahan na hindi ka rin magiging katulad din na kanina? Alam ko natatakot na kayo ngayon sa amin, pero maniwala ka. Hindi ko ahayaang masaktan kayo. Naniniwala ko nagmula kami sa inyong lahi at buong buhay ko. Wala na kami ibang gusto mangyari kung diyan matanggap. Naniniwala kong sugo kayo ng mga ninuno namin para patunayan na hindi kami dapat ipinagtatabuyan na lang ni Bina. Normal na mga tao lang kami. Hindi kami nagiging halimaw sa kabilugan ng buwan o kumakain ng hilaw na karne. Alam ko, kaya nga ako nandito, Lucian. Dahil alam kong hindi ka lang basta naligaw, may dahilan kung bakit ka nasa kagubatang ito. Alam kong pinag-aaralan mo rin ang lahi namin. At eto ako, handang tumulong sa iyo, Divina. Sigurado ka ba sa desisyon mo na yan? Oo, handa ako. Kahit ano pa yan. Saglit na nagkabinginan ang mag-ama
Alam nila pareho na mas mapapadali ang kanilang pag-aaral kung nakakakuha sila ng mga sample na galing mismo sa katawan ng isang sirinaya. Kaya naman kinuha noon ni Mr. Lucian ang syringe, kinuha na ng dugo si Divina at pagkatapos ay kumuha ng hiwalay na sisidlan. Inilabi ang dugo at hinaluan ng ilang mga dala nilang gamit na hindi ko nababanggitin sa kwentong ito para hindi gayahin ng mga taong mga nakikinig na maaring curious sa mga ganitong bagay. Sa madaling salita ay salaman ang naisip noon ni Mr. Lucian, gumawa ng isang anti-venom na katulad ng sa laso ng ahas. Ito rin ang pwede nilang gamiting sangka para makabuo ng anti-venom. Sa huli gamit ang tamang proseso na tapos ng kanyang binabalak, ginamit ang kapiraso ng laman ng karne bilang unang sample. Matapos ng turukan yon, parabang nakahinga sa ng maluwag nang bumalik ang kulay ng karne sa maayos na anyo. Habang nakapanoorit na mangha si Divina kasama siya sa tuwa na magkama na magtagumpay sila sa kanilang binabalak. At hindi na nga sila nag-aksaya pa ng oras, agad na in-inject ni Mr. Lucian ng anti-venom sa balikat ni Prof. Judy. Ilang segundo na nang lumipas agad itong napatulong sa paghinga ni Prof. Nawalan din ng pamumula o panimitim ang kanyang sugat. Salamat sa Diyos. Salamat po, Miss Divina. Maraming salamat po, wala na naman. Masaya ako na makatulong sa inyo. Ang mabuti ba na kung pahinga ka na muna? Mamaya pag tamang oras na, tutulungan kita ulit para tuluyan kang gumaling. Salamat po pa. Magpalakas ka, Iha. Kamusta po si Lara? Dasalawa siya. Malamang ay hindi niya matanggap ang nangyari. Ako nang humihingi ng pasensya sa nagawa ng anak ko sa iyo, Judy. Salamat po. Hayaan niyo po. Pag gumaling na ako, susubukan ko siyang kausapin. Huwag mo siyang alalahanin. Pag pagaling ka na, mas mabuti na lumayo na rin muna kayo mag-ama sa mga sirinaya. Kapag may kailangan kayo, magsabi lang kayo sa akin. Hindi maganda na yun ang kalagayan ng aming lahi. Hayaan mo, Divina. Susubukan kong pag-aralan ang inyong dugo. Salamat. Alam ko sawa na rin ang lahat sa mga nangyayari sa aming mga sirinaya. Hindi na namin maintindihan kung ano nga ba talaga kami. Pakiramdam ko nga. Tama si Kuya Celso. Hindi nga kami mga tao. Baka kailangan na lang namin tanggapin na kakaiba kami at hindi kami nabibilang sa kahit anong ilalam sa mundo. Ano ka pa, Divina? May lamang ko nakakita ng mga sirinaya. Hindi imposible na bagong mga nilalang kayo na kayo mismo magsisimulan ng inyong lahi dito. Posible ba yun? Bakit naman po hindi? Dennis naman po talaga tumatakbo mga nilala sa mundo. Hindi po imposible na half-wit kayo na serena tao kung gano'n. May posibilidad din ba na makisalamuha kami sa katulad ninyo? Bakit bigla yata kayo natahimik? Divina, makinig ka sa akin. Aw mula sirena. Isang kwento alamat lang yan sa mga tao. Sa amin hindi kayo totoo. At kanina nung nakita kong magbago anyo si Mang Duming, mas lalo ko lang napatulayan na malayo kayo sa pagiging taos. Ano ibig mong sabihin? Ibig na palagay ko, isa na kayo mga sirena. Pero hindi tao ang dahilan ng pagkakatapos sa inyo kundi mga sigbinan. Sigbinan? Ikide? Hindi totoo yan. Masasama sila. Tampon sila ng diling. Miss Divina, yun po sigurong rason kung baka kayo pinatapon sa labong ito. Hindi. Ang mga sirinaya ay tagabantay ng lawa at tagubatan. Hindi kami masasama. Hindi kami pumapatay ng tao para lang sa gutom. Hindi mo kailangang isipin na masama ko, Divina. Alam ko mabuti kang sirinaya, talo alam ko mabuti kang ina. Walang puso ang mga sigbinan, Divina. Isa silang mga nilalang na walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Pero ikaw, handa kang tumulong sa amin ngayon. Kaya nasisiguro ko na mas nangingibabaw sa inyo ang kabutihan ng isang pagiging sirena. At kailan dapat ang paniwalaan mo. Pero paano ang mga kasamahan ko kung tama ako? Unti-unti nang nabubuhay ang dugo niyo bilang mga sigbinan. Hindi dahil masasama kayo, Dennis. Kundi dahil nandito kami. Kung ganun, kailangan niyo na makalis dito. Pero paano po namin makukumensa si Kani ito? Hindi niya na kailangan pang malaman. Akong bahala. Sasamahan ko kayo.
Sasama kami sa inyo ng anak ko. Divina, hindi pwede. Magulo sa labas. Walang kakayahan ng mga tao na katulad niyo, pero kaya nila kayong pag-eksperimentuhan at saktan. Ang mga katulad yung kakaiba at pag-aaralan. Aalamin nila kung paano kayo nabubuo. Hindi ba? Iyan ang lang ginagawa mo ngayon, Lucian? Hindi. Malayong-malayo ito. Handa naman ako. Gaya ng sabi ko, kahit ano pa yan, hindi na sa badet. Hindi mo alam ang sinasahalam ko, Lucian. Handa ako kahit ano pa yan. Delikado ng mga sirinaya na yon. Kahit ang anak ko, hindi niya gustong nangyayari sa amin kanina. Noong naamoy namin ang dugo ni Judy, walang sumisiksik sa utak ko kundi ang gutom. Gustong-gusto ko kayong saktan, tikman, dahil pakiramdam ko, iyon lang ang makatutulog sa akin. At hindi ko gusto yon, hindi kami mga halibaw. Hindi namin gustong pumatay, Lucian. Kaya tulungan mo ako. Maawa ka sa amin ang anak ko. Malalim na napabuntong hininga si Mr. Lucian at tumingin sa anak na mahinang tumangulam sa kanya. Sa puntong yon, malaki ang paniniwala ni Prof. Judy at Mr. Lucian ang mga sirinaya na ay pinaghalong lahi ng sirena at sigbinan. Yun ang dahilan kung bakit tumakain sila ng sariwang laman ng hayop, kung bakit nakakapagpalit anyo sila mula sa tao at pagiging hayop. At higit sa lahat yun ang rason kung bakit hindi gumagana ang dala nilang anti-venom. Yun ay dahil ang gamot nilang dala ay para sa hayop lamang at hindi para sa kanila na akala nila ay hindi nabubuhay pa sa mundo. Dahil wala na rin namang pagpipilian ng mag-ama kundi ang pumayag sa kondisyon ni Divina noon, agad silang gumayak sa pag-alis. Pagdating ng Glynn, tahimik na natutulog si Prof. Judy habang si Mr. Lucian naman ay nakatulugan na sa pagbabantay. Inihintay nila ang pagdating Divina at Lara para sama-sama silang aalis. Pero dala ng puyat, pagod at matinding pag-aalala ni Mr. Lucian sa anak, hindi na niya namalayan ang pagpasok ng isang sigbinan sa loob ng kanilang kubo. Napamulat na lamang siya nang biglang kumaringaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Prof. Judy. Paglingon ng kanyang ama, nasa ibabaw nito ang halimaw, handa na muli siyang sakmalin. Mabuti na lamang at mabilis si Mr. Lucian at niyang nabulot ang kutsil sa ilalim ng balat na itusok sa tiyan ng halimaw, na malakas na dumaing at nagtatakbo palabas ng kubo na siyang nahabulabog naman sa mga sirinaya. Ano nangyayari? Isa ka demonyo, Luciana. Pumatay ka ng sirinaya. Sandali, Kuya Celso. Alamin muna natin ang nangyayari para saan pa. Mula nang dumating ang mga mangyan sa laba, walang nangyari kung tikulo. Wala rin naman tayo makitang pagkakapareho natin sa kanila, Divina. Pero sila lang ang paraan natin para malaman natin ang ating lahi. Ano bang silbi pang malaman ng lahing dahilan kung bakit ikinaboy tayo ng mundo sa labang ito? Wala. Tingnan mo ang nangyayari ngayon, Divina. Pumatay na sila ng isang sirinaya. Hindi siya isang sirinaya. Kahit kailan, hindi ko matatanggap ang lahi na yan. Tingnan mo hitsura niya. Isang hayop, mapangis at gutom sa laman. Sabihin mo na, Huya, ganyan ba tayo? Yan ba mga sirinaya? Malaman ay may ginawa mga tao kaya nagkakadarito tayo, Divina. Bakit ba pinagtatanggol mo pa sila? Kami ang kakampi mo dito. Wala akong kinakampihan sa inyo. Pero hindi ko na gusto nangyayari sa lahi natin. Baka na hindi naman talaga tayo mabubuting nilalan eh. Baka kaya'y binatapon tayo sa lawan to dahil masasama tayo at tampo ng dilim. So, nanggagaling ang mga sinasabi mo, Divina. Nahihiban ko na tala. Kilala natin ang mga sigbinan. Masasama sila. Kaya nilang magwangis tao. Kagaya natin sila. Paano ko manahimik ka, Divina? Hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Hindi tayo pwedeng maging lahi ng sigbinan. Kampon sila ng dilema. Wala silang mga puso, kaya hindi pinatapon tayo sa lawang, hindi ba? Kuya, hindi mo ba naiintindihan? Paano kung sumpa ito at hindi na natin maalis sa sarili natin habang buhay? Nay, tama ba ang narinig ko? May lahi tayo ng sigbinan? Hindi ba kagaya tayo nila, Judy? Na mga tao tayo, Lara, Ana? Sumagot na, Nay.
May lahi ba tayo na kinatatakutang mga simbinan? Pumahimik kayong lahat. Walang mangyayari kung magtatalo-talo tayo. Dahil sa lahing ni Mishan, ay hindi naman nagdulot sa atin ang mabuti. Ang mabuti pa, tapusin na natin ang kaibangan ito. Lahat kayo, tatanggapin natin ang pagiging sirinaya. Ipinanganak tayo ganito at hindi natin kailangang alamin pa. Hindi tayo naiiba. Bago lamang ang lahi natin. Ganun na lang ba yun, Kanito? Para naman ang mga tao na to, pinatay nila ang kasamahan natin. At ang isa'y naghihigalo pa rin hanggang ngayon. Na hey, ano pa bang hinihintay nito? Isa lang naman ang batas ng mga Sirinaya. Hindi tayo pwedeng madakit o pumatay ng kapwa Sirinaya. Dahil mabakaw sila. Hindi sila sakop ng batas na yun. Italia at mga yan. Papa, hindi. Bitawan niyo kami. Ano ba? Bitawan niyo ako. Ano ba? Bitiwan niyo kami. Kanito. Huwag kang gawin to. Gusto niyo ba talagang tayo magkapatid sa kanila? Kanito, alam kong kumpara sa iba, mas naunawaan mong nangyayari sa ating lahi. Hindi na natin dapat hinahayaan to. Gusto niyo ba talagang patunayan sa mga tumaboy sa atin na mga halimaw tayo? Matakal na tayong mga halimaw, Divina. Nagdadatalaytay sa dugo natin. Walang sirena ang kumakain ng ilaw na hayop. Walang sirena ang nagpapagong bagyo sa kabilugan ng buwan. Alisin mo na yan sa isip mo. Dahil hindi tayo mga sirena. Mga sirinaya tayo. Ito ang lahi natin. At wala ka nagmagagawa pa kundi tanggapin na lamang yaw. Sa puntong yun, doon nila napatunayan ang kinatatakutang hinala na hindi lang sa isla sila nakatagpo ng mga kakaibang nilalang kundi nasa mismong kuta sila ng mga aswang na mas kilala sa tawag na sigbinan. Hindi tutulad ng mga kwento sa baryo Sir Jupiter. Bilang isang biology student, alam ko na kapag pinagsama ang ganitong lahi, ibig sabihin mas organisado, mas matalino at mas mabangis kaysa sa anumang alamat na alam ng lahat. Habang nakagapo sa madama sa gitna ng lumang kubo na yari sa kawayan, ramdam nila ang pag-uganan sa hig tuwing may dumadaan na nilalang sa labas. Nakapalibot sa kubo ang 6 na sirinaya. Sa puntong yon, ang mga mata nila ay namumula. Kumikislap sa liwanag na nagmumula sa buwan at tumatama naman sa ibabaw ng lawa. Maigpit nilang binabantayan ang 2 bihag, sinisigurong walang kahit 10 pulgada ang igagalaw. Nang hindi nila nalalaman, maging si Divina hindi na rin noon pinapayagang lumapit sa kubo dahil panaririnig nila ang mga pakiusap nito para makausap silang mag-ama. Nananatiling nakaharang ang mga sirinaya. Kaya naman habang nakasandal sina Prof. Judy at Mr. Lucian noon sa isang poste, halos pabulong na nagsalita si Prof. Judy para gamitin ang datahimikan na yon at magtanong sama. Pa? Ano bang nangyari ng kay Mama? Alam kong hindi mo gusto na pinag-uusapan to, pero karapatan ko naman siguro malaman ang totoo. Kasalanan kong lahat, anak. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang nakilala kong mama ko. Bagong researcher pala masano. At ako bilang kanyang single. Kilala niya ako, agresibo sa trabaho. Gusto ko lagi ako nauna sa mga expedition. At mama mo naman, painat siya. Tahimik lang lagi pero pag nagsalita, wala nang ibang maawasanod dahil di ka siyang mutalibo. Kaya nung ikinasal kami at ipinamanap nga, alam kong magiging masaya ako sa pamilya natin. Araw-araw sinusubukan kong maging mabuting asawa at ama. Pero isang gabi lang ako nagpahinga. Isang gabi lang akong nawala sa kontrol. Binawi agad sa akin ang Diyos ang mama mo. Ano pong nangyari? Nung gabi yon, may na-truck kaming graibang hayop sa gubat. May lumang report ay timang dugo nito na posibleng may bagong uri ng toxic.
Toxin? Pa, bakit pumunta akong delikado dahil pinilit ko? Kahit may sakit ako noon. Pagdating namin sa site, ako dapat ang bababa sa parin para tingnan ang lungga. Pero sinabi lang mama mo na siya na raw dahil masama ang pakiramdam ko. Kaya mo siya pinayagan? Oo. At yun ang pinakamalaking pagkakamali ko. Nakatuon lang ang ulo ko sa trabaho, sa pagiging researcher. Hindi ko malang sa pinaalalahan na mag-ingat bilang asawa. Pa, habang nasa ibaba siya, biglang gumalaw ang hayop. Nakarinig lang ako ng sigaw niya. Sinubukan namin siya katakin pakyat. Bakit hindi ka bumaba? Bakit hindi mo siya sinundan? Sinubukan ko. Pero pinigilan ako ng mga kasama namin. Hawak-hawak nila ako. Kahit pumiiyak na ako noon. Kahit naririnig ko siyang nagmamakaawa na wag akong bumaba. Pa, hindi mo kasalanan yun. Pakiramdam ko noon napakawalang kwenta kong asawa. Ako nagdala sa kanya sa kamatayan. At kasalanan ko kung bakit maaga kang naulira sa mama mo. Pero hindi mo po kasalanan yan, Papa. Alam kong hindi ka rin sinisisi ni Mama sa nangyari sa kanya. Pero anak, hintay lang naman yun ang masakit. Ang pinakamahirap tanggapin na yung katotohanan kahit zoologist ako. Kahit researcher ako sa mga lason. Hindi ko siya nailigtas. Hindi ko siya naprotektahan. Hindi ko malalalaman kung anong nilalang ang pumatay sa kanya. Kaya po ba, hindi mo pa rin gustong bitawan ang trabahong to? Umaasa ka ba na mahanap pa rin ang dahilan kung bakit namatay si Mama? Oo, anak. Ara kahit papaano. Pabawasan ang pagsisisi ko sa sarili. Ara kahit papaano may masasabi akong dahilan kung bakit nawala ang Mama mo. Hindi lang sa pinabayaan ko siya. Panaiintindihan ko po. Alam ko matagal mo nang kinikintom yan sa puso mo. Nandito lang po ako, magkasama na tigaharapin ang lahat pa. Panaho po. Palamat anak. Sandali. Parang may kumakalas ko sa likuran ako, Papa. Huwag kang maingay, anak. Lara. Huwag kang maingay. Baka mahuli ako ng mabantay. Lara, bakit nandito ka? Nasa lang nanay mo. Sumuot lang ba ako sa may bubungan ng hubo? Nasa labas si nanay. Sadali, bakit mo kami kinakalagan? Baka ay makakita sa iyo. Kailangan natin magmadali. Please, sumunod kayo sa akin. Anak, sumampa ka sa akin. Mauna ka na umakyat. Sige po, please. Baka may makakita sa atin. Baka ikaw naman po, akin ang kamay niyo. Sige na anak, lumibang ka na. Kaya kong sarili ko. Dito iha, tubalong ka na lang na kung bahala sa'yo. Paayos ka lang po ba dyan? Mga trader, Demina. Bilisan nyo, nandiyan na sila. At po, takbo ng bilis. Mabilis na tumakbo ang hapak noon, Sir Jupiter. Agad nilang pinasok ang makapal at madilim na gubat. Dala ni Divina ang bag ni Mr. Rushan kay mabilis na nakuha ang gamit, lalo na ang kutsilyo. Abala naman sina Lara at Divina sa pagpana sa mga sumusunod sa kanila. Ang mga Sirinaya upang mapigilan ang atake habang tumatakbo. Sa kanilang pagtakas nakarating sila sa isang tagong kuweba at doon sila nagtago. Tahimik silang pumasok, pinipigilan ang anumang ingay na baka makahikayat sa mga Sirinaya. Nasundan sila. Ramdam nila sa sahig at sa paligid ang yabang at paggalaw ng mga humahabol sa labas. Ilang minutong lumipas bago nila tuluyang ramdaman ng kaunting kapanatagan. Sigurado silang hindi sila natagpuan ng mga Sirinaya. Talabis na pagod na paupo ang magama sa lupa, tuminga muna saglit. Inalis ni Mr. Lucian ang kanyang bag at inihanda ang mga gamit habang umupo naman si Divina sa tabi nila. Nakabantay at handang tumulong kung kinakailangan. Lucian, handa ka bilang anak ko na tulungan ka. Alam kong kaya mo makagawa ng paraan para matulungan kami. Naniniwala ko sa iyo, Lucian. Pakiusap. Hindi madaling gusto to.
Kulang ako sa damit at hindi rin ako sigurado sa ginagawa ko. Hindi namin gustong maging kakaiba, lalo na maging halimaw at kinatatakutan. Lucian, naniniwala ako may rason kung bakit kinapadpad sa lawa. Nakikiusap ako sa iyo. Ikaw nila ng tanyong pag-asa namin. Lucian, alam ko pong galit ka sa handel munti ko lang masaktan si Judy. Pero hindi ko po yung sinasadya. At lalo hindi ko po gusto na makasakit. Maawa na po sa amin ni nanay ko. Gagawin kong makakaya ko. Bugong loob na tumango si Prof. Judy noon sa kanyang ama sa Jupiter. Ramdam naman daw niya ang kabutihan sa magina. Alam niya na gusto lang ng mga ito mamuhay ng normal. Ang sabi pa ni Prof, hindi na rin niya noon mapigilan ang makaramdam ng awa para sa magina. Hindi rin dapat nila pasalanan na mapabilang sa lahing kinasusuplaman ng lahat. Kaya naman sa abot ng kanyang makakaya noon tinaluan na si Mr. Lucian sa pag-eksperimento. Walang kahirap-hirap nilang kinuhanan ng dugo si Lara at Divina na kahit na alam nilang mga baguhan sa pakiramdam, pinitiis ang sakit para magtagumpay lang. Sa huli, isa kanilang pagtutulungan at syaga nabuo nila ang anti-venom. Inilagay ito sa sidlan at handa na sa nag-iabot kay Divina at Lara na matsagang nagpapahinga sa isang tabi. Nang biglang tumamang paningin ni Lucian sa dulong bahagi ng kuweba kung saan nakakakita sa noon ng kaunting sinag, nagtaka siya at sumulyap sa Madina para magtanong. Pero pikitan man ang mata nila. Magkasandal at kitang-kita ang pagod at panghihina sa kanilang muka dahil sa dugo na nabawas sa katawan. Abala naman si Prof. Judy noon, kaya hindi na niya napansin nang iniwan siya saglit ni Mr. Lucian para sundan ang liwanag na nakikita niya. Nang makarating siya sa pinakadulo, doon niya lubusan na pagmasdan ang paligid. Ang kuweba pala nilang pinasukan ay kadugtong ng isang bangin na siyang pinapasukan ng sinag ng bilog na buwan ng gabing yun. Tulala at halos hindi makahinga si Mr. Lucian habang tumayo sa tapat mismo ng sinag. Nakatitig sa lupa para bang may inaalala. Dahil napansin ni Prof. Judy na wala sa tabi niya ang kanyang ama, agad siyang sumunod at nakuha niya ang atensyon ng tulog na magina. Nagtapa siya pero sumunod dito sa kanya at doon nila nakita sa lugar na yun si Mr. Lucian nakapayo. Tulala at tila matindi ang konsentrasyon habang mahigpit na nakakuyong ang manakamao. Pa, anong ginagawa mo dito? Baka may makakita pumasa rin ay sa iyo. Sinong nakahalap ng kwebo rito? Kami lamang mag-ina, Lucian. Bakit? May problema ba? Dito namatay ang asawa ko. Dito po namatay si Mama. Dito siya pinatay ng mga hayop na lumapas sa kanya. Nay, Lucian, hindi kita maintindihan. Anong hindi mo maintindihan? Mang Lucian, no po kayong sumidaw. Baka marinig tayo ni Lapio. Wala akong pakialam. Kayo rason kung bakit nawala na asawa ko. Sabihin nyo nga sa akin. Kayo bang pumatay sa kanya? Sandali, Lucian. Pag-usapan natin ito ng maayos. Huminahanta muna, isa lang ang tanong ko, Divina. Inatay mo bang asawa ko? Kaya bang makinang malalibaw na pumatay sa asawa ko nung gabi yun? Hindi ko alam. Di mo alam. Akala ko ba hindi ka pumapatay? Akala ko ba ayaw niyong makikalimaw? At anong dilawa niyo sa asawa ko? Hindi ko sinasadya, Lucian. Kung alam ko lang nasawa mo siya, kung alam mo lang nasawa kung babae pinatay mo noon, papatayin mo rin ba kami nung unang beses mo kami nakita? Ha, ganun ba? Hindi. Maniwala ka sa akin. Pinagsisisiyan ko nang nanyaring yun, Lucian. Kaya nga ba na lang ang kagustuhan namin magina na maging normal na mawala ang sumpang ito dahil hindi ko gustong makasakit. Nahihibang ka na po, Divina. Hindi mo lang sinaktan ng asawa ko. Pinatay at pilapa mo siya na walang ganapang laban. Kabilugan ng buwan noon, Lucian.
Hindi pa kami sanay mag-ina na pigilan ang nararamdaman naming gutom. Hindi ko rin alam ang nangyari. Basta natauhan na lamang ako nang makita kong patay ng babae sa harapan namin mag-ina. Pero araw-araw, hindi ko nakakalimutan ang gabing yon, Lucian. Hindi ko gustong maging halimaw. Maniwala ka sa akin. Hindi na humatatala sa mga pagpamakaawa mo yan. Mula ngayon, ikti mo na kami kailangang tulungan mag-ama. Wala na ba'y mapapala sa akin? At kalimutan nyo na magiging normal pa kayo. Ipinanganak kayong mga halimaw. At din lang kayo nabibilang. Pasandali po. Tara na. Pumiiyak at hindi makapaniwala, binuwata lang daw ni Prof. Judy noon ang kanyang bag. Ganon din naman ang ginawa ng kanyang ama. Kinuha din nila ang mga pana na mag-ina na wala nang nadawa kundi panoorin lamang sila sa kanilang paggagayak hanggang tuluyan na silang makalabas ng kuweba. Sa labas agad na binuhusan ni Mr. Lucian ang dulo ng palaso ng anti-venom. Pagkatapos gawin yun, ibinigay niya kay Prof. Judy ang isa para protektahan ang sarili. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad at paghahanap ng tamang daan, hindi daw mahinto ang luha ni Prof. Judy noon. Di niya alam sa mga puntong yon ang tamang maramdaman. Dahil sa kabila ng kanyang nalaman, hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng awa para sa mag-ina, ngunit hindi niya alam. Mayroong kirot sa puso ni Mr. Lucian. Hindi niya gustong iwanan na mag-ina, ramdam niya ang kagustuhan itong makatulong at magbago, pero nandun pa rin ang sakit na matagal na niyang kinikimkim sa sarili. At sa puntong yon, meron na rin siyang duda at takot. Takot na baka maliri na magtiwala sa mga silinaya. Takot na baka sa puntong unahin muli niya ang larangan ng kanyang trabaho, ang kanyang nag-iisang anak ang mawawala sa kanya. Kaya naman kahit pagdaano palalim ang gabi at tanging ang liwanag ng bilog na buwan lamang ang kanilang tanglaw, sinikap nilang mag-ama na hanapin ang daan palabas ng kadubatan yun. Pa, kung buhay si Mama, palagay mo ba iwan niya sila Lara doon? Patalino at maingat ang mama mo, Judy. Ikasama natin siya. Ganito rin ang magiging desisyon niya. Kung buhay pa si Mama maging kasama natin siya, hayaan mo ba na iwan natin sila Lara at Miss Davina doon? Anak, sila ay pumatay sa mama mo. Pero hindi naman po nila sinadya. Wala akong pakialam kung sinadya nila o hindi. Malinaw na dahil sa kanila. Wala nang masawa ko. Wala nang mama mo. Maintindihan mo pa yun, Judy. Dahil pinagtatanggol mo sila, dahil naiitindahan ko sila pa. Katulad ng pagintindi ko sa inyo. Kayo din naman pa, di ba? May kasalanan din kayo sa nangyari kay Mama. Kung marunong na sana kayo makinig, kung naginit lang sana kayo, sana buhay pa si Mama. Anak, hindi pa. Sana naman naisip nyo na hindi ko sa Lara na ipinanganak numilahi aswam. Pamahal ko kayo. At alam ko mahal si Mama. Kaya hindi ko kayo hayaan masirisin sa nangyari sa kanya. Pero mag-iisipin, kung nakinig sana kayo noon, kung kami ang naging priority nyo, baka hindi nangyari yun. Hindi ba? Sabawad ha? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ko ba sila tutulungan. Hindi ko kayang buhayin ang taong alam kong sila ang kubuhan ng buhay ng nanay mo. Pa, nayan ka pa ba makakalimus sa tungkulin mo? Nayon pa na may nangailangan ng tulong mo. Sabi ni Prof. Judy, noon lang daw niya nakitang pumiyak ng sobrang kananama. Isang lalaking kilala sa pagiging matatag at matapal na kahit mabanis na hayop ay hindi inuurungan. Pero dahil sa pangungulila at pagmamahal ito sa kanyang ina, ang lalaking akala niya ay lagi lang malakas ay tuluyang napaluhod sa kanyang harapan. Umiiyak at parang bata na pinatahan niya sa kanyang yakap. Nang gumalma sila, nagpasa silang magpahinga muna sa ilalim ng isang malaking puno. Doon saglit na nakatulog si Prof. Judy, pero agad din sa nagising nang maramdaman nila ang pagkaluskos sa paligid.
Biglang naging alerto ang mag-ama. Imihanda nila ang mga sandata habang sinusundan ang mga kilos ng nilalang na umaaligid sa kanilang dalawa. Hindi nga sila nagkamali dahil biglang lumabas ang isang sigbinan na nasaan yung baboy ramo, ngulit na mumula ang mata. Agad binitawan ni Mr. Lucian ang pana sa kanyang gamay at tumusok yun sa katawan ng aswang. Pagbagsak, bumalik ito sa anyong tao at namimilipit sa sakit. Inabangan nilang mag-ama ang mangyayari. Inasaan nilang magiging normal na tao o si Vena na lamang ito dahil sa anti-venom. Pero sa halip, bigla na lamang itong unti-unti nasunog mula sa loob ng katawan hanggang sa tuluyan. Mabo. Hindi. Hindi na damot na sigbiyan ang nagawa nating anti-venom. Bukod laso rito sa kabila daga. Halika, umalis na tayo. Bago ba tayo maabutan ng mga Serenaya o Kanalo si Anna? Wala ka nang pupuntahan. Lara, anong ginagawa niyo kina Lara Divina? Bakit sila nakatali? Ang traidor na kagaya nila ay walang lugar sa aming lahit. Pinili nilang kampan kayo. Kaya haharapin nila ang kaparusahan dahil sa ginawa ninyo. Seso, kapatid mo siya. Wala ka bang awa sa sarili mong buko? Wala akong kapatid na traidor. Aray. Nay, ano ba naman mang Celso? Bakit kailangan niyo ba siyang saktan? Ako na lamang para sa anyong Celso. Pag dinamay si Divina at lalo na mga bata, kasalanan namin matatanda lahat ng to. O doon sila ni Tamay. Lucian, hindi mo kami kailangan ipagtanggol. Malaking kasalanan namin sa iyo. Kung pitong kapalit, tatanggapin namin. Tama ng drama. Akala ba ninyo matadala niyo ko sa mga salita ninyo? Dahil hilal na babdayan. Muli silang binakip ng Masirinaya at binala pabalik sa lawa. Doon sa mismong harap ng malawak na tubig, iginapos sila sa 4 na magkakahanay sa poste na itinayo para sa kanila. Halata sa itsura ni na Divina at Lara ang panghihina. Ang katawan nila ay nanginginig. Ang mga matay may bahid ng pagod at takot. Hindi tuloy mapigilan ni Prof. Judy ang maramdaman ng mabigat na konsensya. Alam niyang dahil yun sa dami ng dugo na kinuha nila sa dalawa upang gumawa ng mga anti-venom. Mga anti-venom na sa huli hindi pala nakapagpapagaling kundi nakapagpapahirap at maaaring makapatay sa mga Serenaya. Si Mr. Lucian naman ay malalim na nag-isip. Iniikot sa isip kung saan siya nagkamali laro na't malinaw na kapag padaling naman ng anti-venom sa katawan ni Prof. Judy nung ito ay malapatan ng lason mula sa laway ng sigbinan. Ibina, kanito, alaga bang tinalikuran mo na ang pagiging Serenaya mo? At tawarin niyo po ako. Hindi ko na po gustong ginagawa ni Kuya ang manakit. At tayo rin huhan ito. Tayo ang nagtaktay ng batas na bawal ng karahasan dito. Pero bakit pinutusin niyo si Kuya na igapos sina Lucian at Judy ang hindi malang pinakikinggan ang kanilang panig? Ginagawa ko lang ang makabubuti para sa atin. Hindi ho nakatutulong sa sitwasyon natin ang mga ginagawa ninyo ito. Tinuturuan niyo ho silang maging agresibo. Dahil dyan, mas laging ibabaw na sa kanilang kasamaan ng pagiging sigbinan kaysa sa kabutihan ng pagiging sirena. Lolo, hindi ko po gusto maging halimaw. Hindi ko gusto pumatay ng tao. Daya nagdati. Makakaya nating pigilan ang pakiramdam na yan, Lara. Hindi rin tayo lalabas pa ng bundok na ito. Ito na ang mundo natin. Hanggang dito na lang tayo, magana. Kaya ano bang ikinatatakot ninyo? Hindi naman tayo mambibigkaman ng kahit sino. Ganito na lang ba talagang buhay natin? Nakakasawa na akong magtago ng magtago. Nung una, naloloko ko pang sarili ko na walang mali sa atin na hindi naman natin ginustong lahin ito. Pero ngayon, hindi ko na kaya kanito. Lalo na't alam kung posibleng dumating ang araw na makakapatay pa rin ako kahit magtago pa ako sa kailaliman ng lawa. Sana bilang anak ninyo,
Naiintindihan niyo yun? Ah, hindi ko na alam kung paano ka pakukumbinsihin na bumalik sa amin. Mukhang dalasyo na talaga naglalaping ito ang utak mo, Dimina. Pero Lolo, paano po kung may pag-asa naman tayo maging normal? Paano kung pwedeng mawala ang sumpang ito? Ilang taon na akong nabubuhay sa mundong ito, Lara. Tanggap ko na kung anong lahi meron ako. Pero gusto kong maging normal, Lolo. At may gamot na nagawa sila LGBT para sa atin. Matutulungan nila tayo. Mawawala ang pagiging sigmina natin at makakabalik tayo sa karagatan. Ano kama? Totoo ang sinabi ni Lara kanito. Tumulong kami sa eksperimento. Matutulungan nila tayong maging normal. At bakit naman tayo tutulungan ng taong ito? Mang Lucian, alam kong dalit kayo sa amin ng nanay ko. Pero, magtulungan po tayo. Kung ibibigay niyo po sa amin ang damot, ahayaan po namin mahalis kayo. Hindi. Pasensya na pero, Lucian, akala mo ba makagagawa ka pa ng paraan para makaalis dito? Kapag tumapat ang buwan sa uluhan mo, magiging sigbina naman na si Rinaya, pati kami. At sa oras na iyon, kahit pilitin kong iligtas kayo, wala nang kasiguraduhan. Kaya habang may oras pa, ibigay mo na sa amin ang damot para makalis na rin tayo. GD, maawa ka naman sa amin. Hindi kami masama. Parang awaan nyo na. Hindi ganun kadalyang hinihingi nyo, Lara. At isa pa wala rin sige. Pumapayag na ako. Pero sa isang kondisyon. Ano naman ang garapatag mong humingi pa ng kondisyon? Ilang Shirinaya na ang pinaslan mo sa labang ito, Lucian. Pero hindi ko rin magagawa to. Kung hindi niyo ako pagbibigyan, tayo nito, hayaan na natin siya. Ano ang kainahan mo? Pagkawalan niyo kami. Alamang ko rin kumuha ng dugo niyong lahat para makagawa ng gamot na sasapat sa buong lahi ng Sirinaya. Akala ko ba'y may gamot ka ng ginawa? Diloloko mo ba ako, Lucian? Sinusubukan mo ba akong isahan? Hindi ko kayo niloloko. Isa akong siyentipiko. Nag-aaral ako ng mga hayop at alam mo kakaiba sa mundo. Sa puntong ito, isa kayo sa pinag-aaralan ko. Kung mahayaan niyo lang akong tulungan kayo nang hindi kami napapahamak lalo ng anak ko, asahan niyong hindi kami aalis dito hanggat hindi kayo nagiging normal na Serena. At paano naman ako? Baka siguro na totoo ang sinasabi mo. Hawak kinambayo ng buhay namin mag-amaga nito. Alam niyo na isang utos niyo lang sa mga Serenalang gutom. Kaya nila kami lapay ng walang kalaban-laban. At hindi ako napabaliw para ayaw mangyari yun. Dapat lang lasyan. Dahil huling pagkakataon mo na ito. Kapag pumalpa ka, o niloko mo kami, o unahin kong butasin ang tsikbura ng anak mo sa harapan mo mismo. Mariing napalunok na lamang daw noon si Prof. Judy habang tahimik na pinakikinggan ang usapan ni Canito at ng Panorama. Ramdam niya kung gaano pa seryoso ang bawat salita kilos ng matanda. At alam nang hindi ito nagbibiro, ang takot na nararamdaman niya sa pagpasok na Panorama sa sitwasyong yun ay iba sa lahat ng naramdaman niya noon. Pareho nilang alam ng Panorama na palpak ang anti-venom na dala nila at oras na malaman ni Canito ang totoo, alam niyang pareho silang mamamatay sa lugar na yun. Kaya naman hindi niya alam kung bakit nagawa pa rin makipagkasundo ng Panatama sa matandang si Rinaya. Hindi naman niya gustong mabuking agad kaya pinili niyang huwag gumawa ng anumang kilos na maaring magdulot ng hinala mula sa mga Sirinaya sa paligid, lalo na kay Lara at Divina na parehong umaasa ng labis na makakamit ang kanilang kagustuhan gamit ang anti-venom. Kaya naman nang pakawalan na sila ng mga Sirinaya, agad siyang sumama sa kanyang ama.
Pumasok sila sa tinutuluyang kubo at doon agad inilabas ang mga gamit sa bag. Sa kabila ng kaba at pagod, nagsimula silang muling pag-aralan ang mga samples at mga datas. Ay pagkakamali tayong nagawa, anak. Kitang-kita mo kanina kung paano natalo na mo. Ante vino metuma. Lasong sa katawan mo. Pero wala na tayong oras pa. Hindi natin kayang pag-aralan ito ngayon din. Kulang tayo sa gamit. At hindi rin natin alam kung sa magsisimula. Pero paro si Delara Tibina. Kailangan nating sabihin sa kanilang totoong hindi. Lalo tayong mapapahamak pag nalaman nila to. Anong gagawin natin ngayon pa? Wala na tayong pagpipilian pa. Pa, sinasabi mo bang gagamitin na lang natin ang anti-venom na yan para patayin sila? May iba ka pa bang naiisip na paraan? Pero pa, pahalahin lang magalit sa atin si Dara at ang nanay niya. Kundi, huwag kang mainay. May paparating. Mukhang naoto mo na ang makuha. Ano ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi ko na kailangan kong gawin to ng walang apala at walang pangadib sa paligid? Ano hindi malinaw doon? Masyado ka na magmainitin ang ulo. Gusto ko lang siguraduhin kung totoo bang sinasabi mo kay Kanito. Kung gusto mo magtagumpay ako dito, lumabas ka na para matapos ko na to. Palagay mo ba, ganon mo lang ako mapapalis, Lucian? Hindi ako alis hanggat hindi mo napapatunayan sa akin na totoo ang gamot na sinasabi mo. Ano ipit mong sabihin? Ano pa ba? Gamitin mo ang gamot na yan sa isa sa mga siranaya dito. Ipakita mo sa akin ang ipinagmamalaki mo ay hibang ka na ba? Hindi ganun kadali yun. Ay kailangan pa akong pag-aralan at ayusin dito. Hindi mo ba narinig? Ipakita mo sa akin ang gamot na yan yun din. Kailangan ko pa bang ulitin hanggang maintindihan mo? O gusto mo bang gawin ko muna to? Ano ba bitawad mo ako? Kung tawad mo pa ako ngayon din. Kung gusto mong makita ang resulta ng gamot na ito, hindi ako tanalo siyan. Gawin mo ang iniutos ko. O gagawin kong hapunan ang anak mo. Pumili ka, huya. Kung yan ang ginagawa, manahimik ka, Divina. Huwag mong pinaiinit ang ulo ko ngayon. Dahil isang beses ka lang magsabi ng salitang hindi ko magustuhan. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ang batang ito. Opo, magsasawa po kayo sa akin. Pasensya ka na, iha. Sinasagad ng ama mong pasensya ko. Wala na akong nararamdaman panawa ngayon. Sige na. Pusugan mong tauhan mo. Ipapakita ko sa iyo ang epekto ng gamot. Napalulok na lamang daw sa kaba noon si Prof. Judy, Sir Jupiter. Kahit natakot at kinakabahan sa pwedeng mangyari na gawa pa rin niyang panoorin ang pagpasok ng isang batang si Rinaya sa loob ng kubo. Wala itong kamalay-malay sa pwedeng kainatnan ng kanang buhay. Inusenting naupo sa harapan ni Lucian at tiniabot ang kamay. Saglit na nakita ni Prof. Judy sa mata ng kanang ama ang pag-aalanan. Alam niyang mahirap para dito makasakit ng isang paslit pero hindi rin niya kayang tiisin ang bata na nasa bingit ng kamatayan. Kaya naman, pigil hininga, kumuha siya ng syringe. Ilagyan yun ng anti-venom at saka itinusok sa gilid ng batang si Rinaya na hindi mapigilan ang pag-umol sa pagbaon ng karayom sa kanyang payat na pulso. Nanginginig at takot na hinintay ni Prof. Judy noon ang posibleng pagkasunog ng bata at pagiging abo, katulad ng nangyari sa sigbi na gumatake sa kanila. Pero sa halip, namilipit ang bata sa sakit at bumagsak sa sahig na ikinataranta ng mga naroon. Lumipat si Divina at sinubukang hawakan ng bata pero biglang tumubong mga kaliskes at hasang sa leg ito. Doon na binitawan ni Celso si Prof. Judy para buhatin ang bata at dinala sa lawa para doon tuluyang makahinga. Gulat at hindi makapaniwala ang mag-ama na parehong makalay katapusan na ng kanilang buhay ng mga oras na yun. Pero mabuti na lamang si Jupiter at nasa kanila pa rin ang swerte. Dahil ang anti-venom pala ay tumatalab sa kanilang anyong tao ngunit lason. Kapag sila ay nasa anyong sigbinan. Ngunit hindi ba natatapos ang lahat?
Nang tumingala si Lucian sa buwan, parang nadigas ang katawan nila nang makita nila nakatapat ito sa kanilang guluhan. Doon biglang nagsimulang makarinig sila ng mga alulong sa di kalayuan, mga sirinayang naganyong sigbinan muli at alam nilang ang mga karap nila na mga oras na yun ay magiging ganun na din. Duty! Takbo. Kunin mo man tayo vino. Lagyan mo ng paraso, bilis. Sandali. Anong ginagawa ninyo? Lucian! Lara? Hindi. Hindi, anak. Huwag mo silang sasaktan. Kayo hanilang damutin, anak. Halika. Lara. Lara ko to. Si Judy. Lucian, ano bang ginagawa mo? Bigyan mo siya ng damot. Hindi pwede. Anong hindi pwede? Lucian, hindi ito tamang oras para magdalawang isi. Hindi Divina. Hindi tinatabla ng gamot kapag nasaan yung sipinan. Ikamamatay lang nga ito. Ano? Pero Lucian, hindi nakokontrol ang anak kong pagkiting sipinan niya. Lahat ng sirinaya dito maliban sa akin, hindi kayang labanan ang katawan nila. Lahat sila, kayo ang pupunteriyahin panigurado. Paano gagawin natin? Aventure at Divina. Gusto kitang tulungan pero kailangang humunahin ang anak ko. Pero nanako kang tutulungan mo kami, Lucian. Paano ko naman gagawin nyo kung mamamatay lang din kami dito? Ipagtatanggol ko kayo sa kanila? Hindi mo kaya silang lahat, Divina. Alam ko, alam mo yan. Anong gagawin mo ngayon? Apayaan mo na kami. Matapos sabihin yon ni Mr. Lucian na dinig na nila ang dagundong ng mga paparating na sigbinan. At isa na doon si Celso at si Lara. Parehong wala sa sarili. Agad na tumakbo ang mag-ama dala ang kanilang mga sandata. Sumama naman sa kanila si Divina at nandyan na upang tulungan sila ano man ang mangyari. Na magsimulang makipaglaban ang mag-ama gamit ang pan at kutsilong binahira ng anti-venom, kitang-kita daw ni Prof. Judy kung paano si Divina natigilan. Nagulat habang ang mga kasama niyang sirinaya ay unti-unting naabo sa kanyang harapan. Sa takot na matamaan ang palaso si Lara, nakita ni Prof. Judy kung paano nito pinilit na sakyan ang likod ng anak. Agad nagwala sa kanyang ginagawa. Ilang beses daw siya nitong sinubukang alisin sa likod ng halimaw na anyo ni Lara, ngunit sa huli ay nagawa din namang mapakalma ang anak. Wala nang nagawa si Divina kundi kumuha ng pana mula sa namatay na sigbinan, nakasakay sa aswang na si Lara at lumapit sa kanilang mag-ama para humingi ng gamot at lakas ng loob. Natumulong na tapusin ang mga sigbinan papalapit sa kanila. Sabi pa ni Prof. Sir Jupiter, sa galing at bilis ni Divina sa paghawak ng palaso na dawan ng pagsunod-sunurin ang mga sigbinan papalapit. At pagkatapos ay muling kunin ang mga palaso para magamit muli. Samantala, si Mr. Lucian at Prof. Judy ay matsikang pinipilit na huwag masayanan kahit isang palaso. Kalaunan kay papaano ay napatulong sa kanila ang ginagawa, pero nang magtagal at maabutan na sila ng mga aswang, binunot na mag-ama ang kanilang mga kutsilyo mula sa bag na napaliliguan na rin ng anti-venom. Ilang beses silang nakipagbuno sa mga aswang at kahit papaano nagawa nilang makaiwas at masugatan ang aswang na dat namang naabo. Naging ganap na digmaan ang sandaling yan, Sir Jupiter, at kung wala silang sandata, malamang hindi lamang kalmot ang matatanggap nila. Ha! Ito po sa puno. Ito naman ang gamitin mo, anak. Isapoy mo sa kanila sa ibaba. Opo. Lara, ana, shit. Kahit si Lara sinasaktanan ng mga sigbinan, tatulungan natin sila. Muling bumaba si Mr. Lucian at nakipambuno muli sa mga sigbinan. Sa tuwing may sugat sa paa, kamay, ubalik at sumasabog agad ang katawan ng mga ito at nagiging abo. Samantala si Prof. Judy naman ay muling sumipat sa hawak na pana. Pinatamaan ng mga nasa baba at nang maubos ang kanyang mga palaso sa kanya inilabas ang anti-venom na ibinigay sa kanya ng ama. Ngunit hindi yun sapat kung gagamitin niya ng padalos-dalos. Kaya naisip ni Prof. Judy na umakyat sa mas mataas na sananang puno, patak-patak na inilagay ang gamot sa mga dahon. At pagkatapos ay hinintay ang tamang pagkakataon sa baba,
kung saan may makarating na mga sigbinan. Sa kanyang tapat, nang dumating ang sandali, malakas siyang tumalon mula sa sanga at niyubyug ang puno. Halos sabay-sabay ang higit ng mga aswang sa kanyang ginawa at hindi mapigilan ni Prof. Judy na mapangiti. Sa baba naman patuloy na nakikipaglaban si Mr. Lucian at Divina upang protektahan ang nakasuksok na si Lara sa sulok. Wala na ito sa anyong sigbinan pero sugatan na sa mga kalmot na aswang. Mula sa kumpulan ng mga sigbinan lumabas ang isang malaking oso. Mapula ang mata at nagngangalit ang ngipin. Nakatingin kay Mr. Lucian. Hindi na kailangan pangalamin kung sino yun, maging sa tindig at titig pa lamang ay kilala nila itong si Celso. Malamang ay matindi ang galit nito sa nakikitang pagpatay sa kanyang mga kalahi. Ngunit wala rin naman sa tamang pag-iisip upang tigilan ang galit at gutom sa laban ng tao. Hindi narungan ni Mr. Lucian. Buong tapang niyang hinawakan ng kutsilyo upang salubuhin ang atake ni Celso. Tuloy-tuloy silang nagtagpo para bang halos mapaiyak si Prof. Judy sa pagkaala sa kanyang ama na sugatan na at puno ng kalmot. Hindi rin nakatulong si Divina dahil sinusugod rin siya ng sunod-sunod na mga aswang. Palapit ng bubaba ng buwan, Celso. Konting tiste lang. At kayang nakitang gamutin. Pigilan mo na to. Walang kontrol ang isang sipidan, Lucian. Hindi niya alam ang nangyayari kanina. Wala nang laban ang isip niya ngayon kundi ang gutom. Marami na sa kanilang namamatay. Ano po natin pipigilan ng mga sipidan na ito? Konting-konti na lang lilito ng araw. Wala na tayong magagawa, Lucian. Kung sinong matitira, yun na ang matutulungan ninyo. Tanggap po na rin naman ang kahihinatan ng aming lahit. Alam ko lagi may kapalit ng kalayaan. Siguro, sa lahi namin, ang kapalit ay ang mawala ng mga kapatid na si Rinaya. Nay, nanghihina sa puwa po. Hindi ko na po ayaw. Hindi na magandang lagay ni Lara. Kailangan na siyang matulugan ng gamot at madala sa lawa. Agad na nagmadali si Prof. Judy noon na makababa ng puno. Pagkatapos ay pinilit na makarating sa tabi ng nanghihinang si Lara. Gamit ang natitirang lakasin, iatbay niya sa kanyang balikat ang kamay nito at pinilit na tubayo. Pagkatapos ay walang sabi-sabi, pinaluman niya ang Sirinaya na marating nila ang lawa. Dahil nasa gitna sila ng kagubatan, hindi naging madali kay Prof ang paggila sa katawan ni Lara. Ngunit tinis niya ang pagod at sakit ng kanyang katawan. Nang makarating sila sa tahimik na lawa malayo sa mga sigbinan, adag niyang kinuha ang syringe. Tinusok ang dulo nito sa anti-venom at maingat na itinusok sa punsuhan ni Lara. Saglit sa naghintay bago biglang nanigas si Lara. Namilipit sa sakit ang katawan at parabang hindi makahinga. Nakanana at natataas ang mga kamay na parabang gusto siyang abutin. Hindi malaman ni Prof noon kung ano ang gagawin, lalo na nang mabuo ang kulay asul na may bahid berbe sa katawan nito at tumubo na rin ang mga tariskes at palikpik, pati ang hasan sa leeg. Upang matulungan ang kawawang si Lara, hinila niya ito papunta sa tubig, ngunit diretsong bumulusok ang katawan ni Lara pa ilalim. Pinakiramdaman ni Prof ang ilalim, ngunit habang tumatagal at wala siyang nakikitang pagdalaw sa tubig, hindi na niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya. Nagawa niyang tumalon sa tubig para hanapin si Lara sa ilalim. Nang makita niya ang nakapikit na katawan nito, pabagsak lamang na bumubulusok sa ilalim ng lawa, lalo pa siyang lumapit. Tinapik-tapik ang pisngi nito at inalog. Kung kaya lang niyang sumigaw sa ilalim ng tubig, ginawa niya, Sir Jupiter. Ngunit kahit anong gawin niya, walang naging tubon si Lara. Nang susugo na siya, biglang nagmulat ang mga mata nito. Nagulat siya nang makitang sarili sa ilalim ng tubig, ngunit agad din niya itong miyakap. At na-realize na tuluyan nang nawala ang sumpa sa katawan nito. Sa kabilang banda, pagod at hinihingal sina Lucian at Divina. Magkatalikuran, nakahanda pa rin ang kanilang mga kamay sa pakikipaglaban, ngunit kasabay ng huling saksak nila sa mga sigbinan. Sumilip ang araw. Doon lamang nila naunawaan na biglang na ganyong tao ang mga sigbinan, bumagsak sa lupa at naging abo ang katawan ni Celso at kan nito. Nang makabalik sila sa tabing lawa at makita si Lara at Judy na naghihintay, tahimik at pagod na nagkatinginan sina Lucian at Divina.
Lucian, gusto kong humingi ng tawad sa nangyari sa asawa mo. Alam kong galit ka, Aga. Tanggap ko kung gusto mo akong magdusa bilang kapalit. Pero nagpapasalamat din ako dahil hindi mo dinamay ang anak ko. Malaking bagay ito para sa akin. Evita, tasansya ka na rin kung iniwan ka namin kanina sa kwema. Udik pa rin mapahamag dahil sa akin. At salamat din po, Mr. Vina, sa paulit-ulit yung pagpanik sa amin. Alam ko po mahirap tanggapin ang pagkawala ng mga sirenaya. Pero sana naiintindihan nyo na yun ang tamang paraan para makaligtas kami. Huwag kang mag-alala, Iya. Tanggap ko ang kapalaran ng mga sirenaya. Siguro, panahon na rin para bumalik kami sa karagatan dahil hindi naman talaga kami nabibilang dito sa kagubatan. Oh, agad ang puso mo. Nagtabi ako ng kauli-ulihang bote ng gamot para sa'yo. Salamat din sa lahat. Siguro naman, patas na tayo. Pwede na kayong umuwi. Sana kahit paano, hindi niyo kami makalimutan. Huwag ka mag-alala. Hindi mangyayari yun. Judy, gusto ko lang malaman mo na kahit ilang araw ka lang na malagi dito, ikaw ang kauna-unahan kong naging kaibigan. Salamat, Lara. Kahit saan ka mapunta, tandaan mo na may tao kang kaibigan na handang sisilin ng labaw para masigurong buhay ka. Hindi kita malilimutan, Judy. Paalam. Dito na po natatapos ang ating kwento. Sir Jupiter, hindi man naging maayos ang lahat ng nangyari at napuno man ito ng madugong eksena at pusong nakakadurog na katotohanan. Isa sa pinakamahalagang natutunan ko rito, ang pagiging mabuting tao tulad ng ipinakita ng mag-ina, sina Lara at Divina, at higit sa lahat ng aking professor at ng kanyang ama. Ngayon po si Prof. Judy ay isang kilalang professor sa isang university dito sa Pilipinas. At tutulong siya ng biology at isa ring researcher, katulad ng kananama. Sa kabila ng lahat ng naranasan nila sa kagubatan, sa harap ng mabangis na hayop, sa paligid ng nakamamatay na halaman, at sa mga kakaibang nilalang na akala natin ay wala na sa mundo, ipinanpatuloy pa rin yan pangarap ng kanyang nanay. Para sa kanya ang tunay na kaalaman ay hindi matutumbasan ng kahit anong libro. Ito ay nakukuha lamang sa karanasan at pagtitiis sa mga sitwasyon tulad ng kanilang naranasan. Maraming salamat po sa inyong oras at pakikinig at more power sa inyong channel.